Hoy, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. At nagbabalik muli si Mima. Ito mga minamahal. Kaya pala. Ano pala yung kaya pala na yon? Kaya pala nagmaktol si Basti. Alam na natin yung dahilan, kaya pala nagmaktol. Wala, sinabon siya. Nabisto siya, mga minamahal. Oo, talagang nabulatlat siya malala. Hinukay, talagang dinig up po ni Tori, itong si Basti. Kaya pala, diba kung matatandaan ninyo, nung nakaraang araw, ang sabi niya, gusto niyang sampalin itong si Tori. Kagaya nga ng comment ko sa inyo, sino ba siya para sampalin si Tori na kung tanggalin man ni Tori yung mga tauhan dyan, yung regional director dyan, ano yung pakialam niya? Alkalde lang naman siya. Diba, may karapatan po si Tori sa pamamaraang iyon. So, ano yung karapatan niya na kailangan magpaalam pa sa kanya itong si Tori? Kasi guys, ganito yung nangyayari. Kapag si Tori ang magpapaalam kay Basti, ibig sabihin, sunod-sunuran itong si Tori kay Basti. So, parang under, which is hindi naman po, wala naman pong kapangyarihan si Basti para i-under itong si Tori. Diba? So mga minamahal, yung iniisip ko kasi ganito. Siguro may kakonsyaba itong si Baste sa mga kapulisan. Kumbaga parang trabahante niya na ganyan. Kaya hindi niya mabitawan. Kumbaga kilalado na sila sa mga transaksyones. Kaya sino ba naman ang hindi magagalit? Yung pinakatuta mo tinanggal. So kala ko doon yung reason ni Baste, maybe posible din yun, pero ito mga minamahal yung reason na feeling ko talaga, ito para sa akin ito yung talaga yung pinaka naging main reason kung kaya't nag-umugat yung pagkagalit ni Baste dito kay Tori. Alam nyo ba kung bakit? Nabisto po ni Tori yung pandodoktor nabisto po ni Tori ang pandodoktor ng Davao sa mga krimen. Bakit? Una na doon, yung logbook, isa na din yon. Mamaya tatapik natin yan. Pero ito yung malala, yung CCTV. Ano yung meron sa CCTV? Pinapatay po nila ang CCTV para hindi po ma-record yung mga krimen. Bukod sa meron na po silang dalawang klaseng logbook, yung standard tapos yung sanitized na, yung CCTV, dinudoktor din pala nila. Not working. Biruin nyo, binadgetan ng CCTV tapos wala palang mga minamahal, hindi pala nare-record yung mga krimen kasi lahat po yun ay naka-off. Huy, totoo yun mga minamahal. Ito, panoodin nyo muna yung video. Hindi ako nagsisinungaling panoodin nyo tong video, kayo na po ang humusga, mga minamahal. Ito panoodin nyo. Nang dumating ako, hindi ko magana yan. Matagal nang ginastos ng PNP yan. It's worth 10 million. Meron din 10 million doon sa Davao City. Meron din 10 million sa Mati. It's only me na nagpaandar yan. Me. I'll take it I'll take the audience at sasabihin mo kayo baka yan, sabihin mo kayo baka, but it's me na nagpaandar yan. Especially sa Davao City. Sa Davao City, January pa na turnover. Pero ayaw gamitin ng mga pulis na mga pinagtatatanggal ko. Kasi, well, dagdag trabaho Masaya na sila at naniwala na sila ang magaling. Kaya tinanggal ko sila dahil wala na silang matutunong bago. Di ba? Nagpa-meeting ako ng 5 o'clock in the morning. Gusto pa akong ireklamo sa media. Why? Hindi ko pwede na ang pulis nagtatrabaho ng ating gabi. Akala mo ba? Pinagmamayabang dito. Nakita ko mga Facebook post nila na habang kayo itulog kami ay gising. Bakit alasing ko lang galit na kayo? Ano klase na official yun? O yan, kita nyo? Yung mga CCTV not working. Kaya niya pinagtatatanggal kasi walang natututunang bago yung mga nandoon. Kasi nagpakampante. Kaya pala galit na galit si Basti. 'Di ba mga minamahal?
Nakuha nyo yung punto? So ngayon, ito pa yung sundot dyan. Ito kasi yun. Tingnan nyo, yung pagsuwail ni Torre dito sa mga Duterte. Basahin natin Torre doubt. Davao City Police Station Crime Statistic. Kasi yung kwento dito, mayroon po silang dalawang klaseng uri ng logbook, which is yung standard at yung sanitize. Nire-record lang nila, pre-recorded, yung mga crime. I mean, nasa record yung crime, pero hindi po nila sinasubmit kasi meron silang isang logbook na sanitize. Kaya nga kung mapapansin nyo, bakit ang baba ng crime rate sa Davao? Laging sinasabi ni Digong, pagpapatayin ko yung mga addict dyan. Di ba magtataka kayo? So, posible, di ba, ngayon nabisto. Naniniwala ako na noong panahon pa ni Duterte, ginagawa niyan kasi alam niya na siya ay tatakbo bilang presidente, kaya malayo pa, tinrabaho niya na. Yun yung nagpabango sa kanya. Kaya nga mapapansin nyo, lagi niya sinasabi yung Davao malinis, yung Davao walang mababa yung crime rate kasi tinrabaho ninyo. See? Ngayon lang yan sa administrasyon ni PBBM na bisto ang lahat. Diba? Mga kalokohan ninyo, pati din yung kay Arcierto, yung statement ni Arcierto, Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, sa panahon lang yan ni PBBM na bisto. Mga minamahal. Diba? Basahin natin Sabi dito, Police Regional Police Office or PRO, Davao Region Director Police Brigadier Nicolas Torre said police station here are allegedly manipulating. Minamanipula. Ang crime statistic para po mag-create ng misleading impression of low crime rates. See? Nakukuha nyo yung punto, mga minamahal. Alam kong nakukuha nyo yung punto. Diba? Ganyan po magmanipula itong mga Duterte. See? Para magmukha silang mabango, minamanipulate nila yung Davao. To the point na parang kala mo, ang linis-linis nila. Pero ang totoo, meron po silang napakamasangsang na amoy. Grabe. Torres said in an interview that when he assumed as director of the PRO Davao, he immediately ordered a blotter validation where his subordinate retrieved 2 blue blotter books from the police station 10 or Kalinan Police Station. Yan na nga po yung 2 blue blotter book, which is yung standard tapos yung sanitized na. Yung yung totoo na nasa record nandoon sa standard tapos yung sinasubmit nila is yung malinis na. Kumbaga may hugas na. Hinugasan na kumbaga sa plato, kalat-kalat tapos yung binigay yung may hugas na. Kaya nagmukha silang malinis at mabango. Nilabhan na nila ang isang damit na marumi. Yun po yung totoo dyan. Allegedly. Yan po yung sabi ni ni Torre. Kasi yan yung nabisto niya. Kaya nga nagmamaktol itong si Baste sa kanya. Kasi nabisto sila. 'Di ba? Isa po ito sa malaking hamon din sa mga Duterte kung paano ulit nila lilinisin ang kanilang pangalan. Sabi pa dito. He said that this blotter which hardbound cover contained handwritten record of reported crime since June 2, 2023. Although nung June 2, 2023 ito, pero I think ginawa din ito ng kanyang ama. Kasi ngayon lang nabisto Naniniwala ko na kung nabisto to ngayon, I think ginagawa na din to ng kanyang ama noon pa. Kaya nga, ako nga din nagtaka nga din ako 'Di ba? Urbanize yung Davao. Tapos, bakit? Ang onti ng siguro, dati, syempre, mabubudol tayo. Sasabihin natin, baka magaling to. Pag-asa ng bayan to. Yun pala, nandudok to. 'Di ba? Torre added that the books contained multiple false
entries or were marked as for record only. For the record lang po yung ginawa nila. 'Di ba? Na-record lang nila pero hindi nila sinubmit kasi doon po kumukuha yung kamkrami ng statistic ng record ng crime rate sa isang lugar sa mga sinasubmit ng police ng ano nila sa quarter nila. Paano yan kung isinubmit mo ay mababa? So meaning, 'di ba? Nagpapabango kayo ng maantot niyong pangalan. Really? Dati pa kayong sinungaling. Ngayon na nabisto kayo, nagmamaktol kayo. Hindi yun tama, ulul. Sabi dito, meaning they were documented but not reported as actual crime. Ne-record nila yung krimen pero hindi nila ne-report na ito ay crime. Kasi meron po silang dalawang book which is yung malinis na at yung pinakauna nilang pinag-recordan which is yung madumi. Kumbaga meron silang standard at yung sanitized book. 'Di ba? Yung logbook nila. Tapos mapapansin nyo din, hindi gumagana yung CCTV. So what does it mean? 'Di ba? Ano yung naging silbi ng 10 milyon na pondo dyan para sa CCTV tapos hindi naman pala working? Pautot lang ninyo na may CCTV. Pati CCTV, dinudoktor din ninyo. Ay, gago. Yan ang literal na half-truth. Yan po yung sabi ni Torre. Torre added that this prompted him to order the relief of the 19 police station last July 8, DCPO, change leadership thrice within a day. So, alam nyo naman na nagkapalitan doon ng tawag DCPO leadership. Kaya nga may 3 napalitan, 'di ba? Sa loob lamang ng isang araw. Kaya nga nagmaktol itong si Baste. He believed that the previous low crime statistic is issued by Davao City Police Office were not factual. Real talk yan. Sampal yan sa kanila. Ano yung ibig sabihin? Sinungaling kayo. Basic, sinungaling kayo. Yan yung gustong ipamuka ni Torre. Diba? Torre said that an entry record of an incident of theft on March 4, 2024 as a lost item. Nako, nung March pa naman doon nagpatupad ng drug war killings itong si Baste. Pero on the record, 7 agad yung patay, diba? Anyway, you will not put it in the record of crime statistic because it is a lost item. But when you read, believed to be stolen inside Beer Plaza near Jollibee Kalinan, but it is clear, believed to be stolen but that cannot be recorded. His station is still peaceful. Nandudok to sa madaling sabi. Hindi sa akin galing yan Galing yan kay Torre. 'Di ba? Galing yan kay Brigadier Nicolas Torre. Kaya galit yung mga Duterte kasi nga ikinakanta sila. Torre said that instead of being reported as theft of a motor vehicle in Kalinan, the police station referred as a reported incident to Talomo Police Station. He said the law enforcement would be affected if the crime statistic were manipulated because authorities could not implement the right program to deter criminal activities. Kasi nga, ang punto dito, wala naman talaga silang pakialam dyan sa mga pulis na yan. Kasi ang ano nila is self-preserving. Diba? Alam niyo yun, yung pinipreserve nila yung sarili nila sa mamamayang Pilipino. Sila na lang mag-i-implement dyan isipin na dapat magpatupad tayo ng ganyan para maiwasan yung mga ganyan-ganyan. Kasi alam naman talaga nila na mayroong kaguluhan doon. Pero, hindi sila maapektuhan, diba, yung mga Duterte, kasi yung sisi dito sa mga kapulisan. Diba, aling masira na yung pulis, wag lang sila. Ganyan po sila kagago Diba? So, I think tama talaga na dapat ibigay yung fully record. Bakit? Para malaman natin kung ano yung dapat i-implement, ano yung dapat na ilagay dito. Diba?
Kaso hindi po yun yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila, nandodoktor sila kasi self-preserve yung ginagawa nila para sabihin ay yung Davao malinis. Ay yung Davao mabuti. Yung Davao ganito kaangas. Ganyan no. 'Di ba? So pinapamukha nila na yung Davao walang bahid ng dungis. Kaya nandodoktor sila. And I do believe kung nagawa yan ni Baste ngayon, nagawa din yan ni Duterte nung panahon niya. Bistado sila eh. Diba? O saan pa ba magmamana? Alangan naman ang puno ng mangga ay bubunga ng mansanas. Diba? Ang bottom line, hindi tama ang numero na pinagre-report ng ating station commander na pinagpapalitan ko. Yun yung reason ni Torre, kaya niya pinagsisibak yan kasi hindi tama yung record nila, may mali. Sisibakin ko ba yan kung tama yung ginagawa? Kumbaga, ganito kasimple. Nanay ako, anak kita, papagalitan ba kita kung may ginagawa kang kung tama yung ginagawa mo? Utak. Papagalitan ba kita kung tama yung ginagawa mo? Malamang hindi, di ba? Kaso mali yung ginawa mo, papagalitan kita. Grounded ka. Ganun. Oh, sabi pa dito, and because of that, hindi magiging tama ang programa na i-implement natin. Yun po yung sabi niya, ni Nicolas Torre. Yan yung bottom line dito. Mali yung yung mga record ninyo, pinagtatanggal ko kayo kasi hindi tayo makakapag-implement ng tamang batas para sa ating lungsod. Which is tama. Yung approach na ginawa ni Torre. Diba? So, ako guys, pabor ako sa nangyari dyan yung balasahan, reshuffling. Kasi nakikilala natin yung dog ng mga Duterte, nakikilala natin yung mga attack dog nila sa mga totoong nagsiservisyo sa ating bayan. Diba? Oh, kaya pala nagmaktol. Kaya pala ngawa ng ngawa, kaya pala galit. Kasi yun na pala yun. Kaloka? Diba? Oh. Yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.